Ladies and gentlemen, good afternoon. We are here, or I'm here, to explain about the AKAP program. Natanong po kasi yata sa Senado, parang tila hindi ho nila alam what is AKAP. To tell you straight up, ako po ang nag-coin ng idea na yon since I was with DSWD before. Kasi napansin ho natin when I was the Secretary of DSWD, lahat ho ng ayuda ng DSWD ay nakatuon po sa mga indigent, sa mga poorest of the poor, such as 4Ps, yung pong AICS, Assistance for Individual in Crisis, maging yung medical assistance po ng Department of Health, indigent pa rin ho. Pati yung tupad, indigent pa rin. Nakakalimutan po ng gobyerno na meron po tayong klase o grupo ng mga tao na in between. Hindi po sila indigent, hindi rin po sila mayaman. Ito po yung nakakaligtaan ng gobyerno, yung pong mga nagtatrabaho sa mga fast food, mga waiter, security guard. Ito po yung mga 23,000 or less or 25,000 or less ang mga sinisweldo. Wala pong natatanggap na ayuda. Kung inyo po matatandaan, nung nagkaroon po ng pandemic, inuna po yung mga indigent, inuna po yung solo parent, mga senior citizen, pero hindi po nahagip yung mga tao na ito na sinasabing middle class. Pero below middle class po sila eh. Kasi pag middle class, kagaya na ho natin yan, di ba? May mga magaganda sweldo. Sila po ay nasa 25 o 23,000 and below. Yun po yung target ng AKAP. Panahon ko pa po sa DSWD ito na pinipitch ko po sa Executive Department. Kaya nga, nung pumunta ho ako dito, na-pitch ko po ito kay Speaker Romualdez na sabi ko, Sir, kung especially last year nung budget deliberation, since sinasabi nga po ang announcement, 500 billion ang sa budget natin mapupunta sa ayuda, pero nakita ko ho na puro nakasentro po sa indigent. Wala po siya, hindi po siya nakasentro, wala po siya para doon sa mga kababayan natin na may mga trabaho, mga rider ng Grab, mga driver ng angkas. Yan ho, sumisweldo ng mga 23,000 or less. Mga CQ, mga waiter, dishwasher. Sila po yung walang ayuda. Yan po yung pinaka-primary purpose ng AKAP. Kaya po, ako po ang nag-coin ng idea na yan ng AKAP, yung ayuda para sa kapos ang kita program. Pero last year po, na during the budget deliberation po hearing, isiningit po yan, ipinasok po yung AKAP na yan. Pero DSWD pa rin po ang mag-i-implement. Another program po yan ng DSWD. DSWD will identify kung sino-sino mga beneficiary nito. Pero ang pagkaalam ko ho, ang beneficiary po niyan, kung ikaw ay empleyado pero ang sweldo mo is 23,000 or less, kasama ka po dyan, mabibigyan ka dyan. All you have to do, lapitan mo ang iyong mambabatas, congressman, district, para i-recommenda niya o i-refer ka niya sa DSWD, sasabihin niya sa DSWD, Secretary, doon po sa aming distrito, marami pong ganito, maliliit po ang sweldo, baka pwede po sila maging beneficiary ng AKAP. So it's the DSWD who will identify. One time po ito, assistance ng gobyerno, last year po ito, kasi nga po, doon sa tumataas po yung inflation natin para kahit papano to ease up the burden. Ngayon, last year po yun. Ngayon, kung next year, sasama ulit sa budget na ito, then yun ho yung purpose lang ho talaga nitong AKAP. Pero I heard daw na nagagamit po ito sa pang suhol, para sa pirma. Hindi ho ganun yung idea po nitong AKAP na ito, which I was the one who made up this idea para po doon sa mga middle class, below middle class. Hindi po ito pang suhol. Ito po ay pantulong sa kanila para makaagapay sila sa mga matataas na presyo ng bilihin. Para po itong nung pandemic din ho na nagbigay ang gobyerno natin ng ayuda sa lahat ng kababayan natin, lahat ng sektor. Ito naman po yung mga napag-iiwanan ng mga kababayan natin na mga nasa 25 or 23,000 or less ang sweldo. Pasok ho sila dyan. You're working at the call center, you're a security guard, driver ka ng Grab, nagtatrabaho ka sa McDonald's, Jollibee, kasama ka ho dyan sa AKAP program na yan ng pamahalaan. Pero ulitin ko po, hindi po ito, ang purpose po niyan ay hindi po ito pang suhol para pumirma sa PI.
hindi po ito. Because I for one will object it dahil maganda po ang layunin nito. Hindi po ang layunin nito pangsuhol sa mga kababayan po natin. Yun lang po. Sir, kanina doon sa forum na dinaluhan ni Amy Marcos, na sabi din ng House Leadership, para bang lumalabas, hindi daw niya alam yon nung nagkaroon ng budget deliberation sa Senate at saka sa BICAM. Pero pumirma pala siya, kabilang pala siya sa contingent ng Senate doon sa BICAM. Hindi ko na po alam ano po dahil hindi pa po ako kasama doon doon sa BICAM. Pero that's what I heard po sa House Leadership na kasama ho siya doon. Pero ako hindi ko ho alam. Pero yun lang ho na napag-usapan po namin dito yan, Speaker. Ako po yung nag-pitch niya kay Speaker. Nandyan po si Congressman Saldi ng Appropriations. As a matter of fact, the plan was I even thought na the DSWD were informed and briefed all about it. So medyo yung ibang mga kasamahan natin sa DSWD, medyo hindi pa nila masyado kabisado. Pero that was the plan. And when I was the DSWD Secretary, I have been telling my USEC and ASECs about that plan. Yung mga nasa middle class po na hindi nahagip ng ayuda, hahagipin po nitong AKAP. So meaning to say, Congress has nothing to do with the AKAP fund because the implementing agency is the DSWD. Exactly, sir. Exactly. Bawal naman sa atin na magkaroon ng pondo. So, ang mangyayari lang ho yan, we just suggest, di po ba? Kung meron tayong constituent, kagaya sa AX, di ba, may nasunugan, then we tell DSWD, pwede bang puntahan mo itong distrito ko dahil may mga nasugan. Same thing with this, pwede magtawag si Congressman. As a matter of fact, even the senators, they have that. They can ask DSWD and they said, kailangan ko ng AKAP dahil meron dito sa lugar ko, sa birthplace ko. Marami dito mga empleyado na mga nasa middle class. Pwede bang padalhan nyo? Of course, DSWD. Hindi po ito limited sa Congress po na request. Ito po pwede rin po sa mga mambabatas natin sa Senado. Everybody po ito, basta ikaw ay sinasabi ko 25 or 23,000 or less ang sahod mo. Call center ka, CQ ka, driver ka, rider, pasok ka ho dyan. I-identify lang at pupunta ka doon sa mambabatas mo para yung mambabatas ho na representative ninyo, sasabihan ang DSWD. So doon sa proposal noon, nung kayo pang DSWD Secretary, how much yung AKAP, yung ayuda sa individual? 3 to 5,000 ho. Parang AX din ho. Parang Exactly. AX po kasi is Assistance for Individual in Crisis. Pag nasunugan ka, kasama ho yan, binaha, nasira ng konti yung bahay mo, papasok sa AX. Ito po ay AKAP. Parang ayuda doon sa kapos ang kita para may pambili ka or something for emergency use. Doon naman sa mga kababayan natin na hindi naman nasira ang bahay, sir. Hindi naman ho nasunugan, hindi naman sila na dilubyo. Basta ito pag ni-request po ng mambabatas o kung sino man, o kahit ni mayor, ni gobernador, magre-request siya ng AKAP, bibigyan siya ng DSWD. Yun lang po yun. Hindi po ito para sa Congress at ginawa ko po ito, naisip ko po ito, hindi po ito para pang suhol po sa pirmahan. No, kasi po, kung meron ho kayong alam na ginagamit ho itong AKAP na ito sa pirmahan, then you inform me. Then I will stand up and tell that person or that official na wag mong gamitin yan dyan because yan ay intended sa mga kababayan natin. And once and for all, kung kayo po ay hagip po ng grupo na yan, you're making 23,000 or less, pwede po lapitan ninyo ang LGU ninyo or ang inyong mga district representatives or even yung mga senators kung may kailangan po kayo para mag-request po sila sa DSWD, mababaan po kayo ng AKAP para makaagapay kayo sa inflation now.